Biggest phobia. Heights. Trending ngayon ang video ni Yusek Cabral na posible umanong magturo sa katotohanan kung may foul play ba na nangyayari sa kanyang pagkamatay. Driver po ng naturang Yusek, person of interest na ayon sa mga otoridad. At tiningnan rin po ang anggulo ni John Vic Remulla kung ito ba'y budol plea. Ano ba yung tinatawag na budol plea? Budol-budol kagaya ni Ngiwiim. Kasi nga gusto nilang i-DNA test po itong bangkay ni Yusek Cabral para di umano makasigurado kung ito ba ay totoong si Cabral, baka daw ay ibang tao. Pero ayon naman sa pamilya, yan po ang kanilang mahal sa buhay at pati yung kanyang asawa. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Suportahan po natin ang Berada Aguila YouTube channel. Live po kami dyan alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Lunes po yan hanggang Biyernes. Pero ngayon, wala munang live. Babalik po tayo ng live sa January 5 na po. Ayan. Grabe na po yung nangyayari sa bansang ito, no? Parang nanonood ka na lang ng Netflix series. Yung mga mafia ba, no? Na nagkabistuhan na, tapos naglaglaga na, nagkantahan na, at ang dolo ay naggurgura na. Yung sila lang na nagpapatayan, parang pelikula. Totoo rin pala ito, parang sa tunay na buhay. Pero ang pag-uusapan po natin, itong pagkamatay po ni Yusek Catalina Cabral, na di umano'y kagabi ho ito, kagahapon, ay natagpuan na lang sa bangin na wala ng malay dyan sa Kinon Road, Benguet, no? Palaisipan, no, sa maraming mga tao. Ano ba ho talaga ang tunay na nangyayari? Ito ba ho'y nagpapatiwakal? Nag-suicide ba ho ito? Ito ba ho'y tinulak? Ito ba ho'y sinadya? No? Ngayon, naglabas ng press con itong si John Vic Remulla kasama yung PNP. Pero sa press con, siyempre bida si John Vic. Ng kamuti talaga, oh. Meron po tayong mga sagot na narinig kay John Vic Remulla na para sa akin ay parang may script, no, na ginawa. Lalo na po yung cellphone, no. Cellphone ni Catalina Cabral. Paano po nangyayari na yung cellphone ni Yusek ay hindi niya kasama sa pagkalaglag niya doon sa bangin, kundi yung cellphone ni Yusek ay nasa kotse. Iniwan sa sasakyan yung cellphone. Paano nangyayari? Yang liwa-liwanag ng statement ng driver na yan na nagpaiwan. So nagpaiwan yung si Yusek, pero yung cellphone hindi iniwan, hindi dinala ni Yusek at iniwan na lang sa sasakyan mismo. Anak ng kamuti kung ikaw driver, no? Sasabihin mo talaga, Yusek, teka lang, yung cellphone niyo po, baka para pag gusto mo na akong akyatin, ay tawagan mo na lang ako or i-chat mo na lang ako. Ang tao kasi ngayon, hindi na po nabubuhay ng walang cellphone. Pero ito, sa sitwasyong ito, yung cellphone ay naiwan di umano sa loob ng kotse ni Yusek Cabral habang iniwan ng driver ang kanyang amo. At ito rin po ang pinagtatalunan ngayon dahil yung cellphone ay kinuha
ng mahal sa buhay at doon sa crime scene, hindi po na-recover ng PNP. So ngayon, hirap sila ngayon, isugpi na yung cellphone. Okay, pakinggan po natin muna itong presko ni John Vic bago po yung trending video ni Yossi Cabral. Narito. We would like to reiterate, number one, she is still undergoing autopsy and a DNA test to make sure that it's really her. Baka budol-budol to eh, diba? So naninigurado lang tayo na siya talaga yan. We offer our condolences to the family. This loss must be very great to them, and at the time of death, it's nothing to make fun of. However, let me be clear. Ang pagkamatay ng isang tao ay hindi ibig sabihin titigil ang gulong ng hustisya. Hahabulin namin ang lahat ng nakoyaman, buhay o patay. Kung ano man mayroong ebidensya, kukunin pa rin ng gobyerno ang lahat ng akbang na kailangan para maibalik sa taong Pilipino ang perang ninakaw. Kaya sa lahat ng mga akusado, mag-isip-isip kayo. Death will not protect you. Death will even bring greater shame to your family. Tindi ni John Vic, buhay man o patay, hahabulin namin kayo. Bakit si Marcos Sr. hanggang ngayon hindi man mahabol? Tangina, namatay naman yon hanggang ngayon. Wala. Yung nakaw na yaman, ini-enjoy ng mga anak. Anak ka ng kagwang talaga to si John Vic. Doon tayo sa sa sinasabi niya na DNA test. Bakit kailangan pa? Kasi nga sabi niya, baka budol to. Alam niyo po, yung DNA test siguro, kailangan po yan pag hindi na makilala yung isang bangkay. Kung talagang, for example, sunog, no? Nasunog yung bangkay. Di ba? Wala ka ng pagkilanlan yun. Nasunog man. Or di pa kaya, naagnas na yung bangkay, hindi bago pa eh. Kahit sabihin na lang natin, nalaglag yan sa bangin, makilala mo pa rin yun. Mismong pamilya ang magtukoy. At kahit tayo, no? Kahit hindi tayo pamilya, makilala mo pa rin yung bangkay na saya yun. Ano ba kasi nangyayari? Warak na warak ba yung mukha? Hindi na ba makilala? Walang pagkilanlang na ba? Pagkakalinan identity, putang na nabulol ako. Hindi na ba makikilala yung katawan ni Cabral para mag-DNA test ka? Kasi sabi mo, baka budol, kalukuhan. Hindi ako naniniwala dyan na puposibleng budol at iba ho ang bangkay na yon. Kasi marami po kasi nakikita rin tayo sa social media. Ipakita nyo yung mukha. Dapat pinakita nyo na rin yung mukha para malaman ng taong bayan kung budol ba or hindi. Kasi ako, sa sarili ko yung driver na mo mismo, yung magtukoy, araw-araw kasama makikita mo kung siya ba yun o hindi Kayo yung nagkuha, mga otoridad, napaka-imposible po. Din ito siguro, hindi na kailangan John Vic Kasi makikilala mo naman yung bangkay. Gagastos na naman tayo dito, anak ng kagwang. Simpleng logic lang Kailangan yun. For what? Kunyari lang. For optics lang din. Para sabihin, sinisigurado lang namin. Samantala kasi yung amo nyo, budol, pati kayo, budol Akin pwede rin naman gawin nila yun. Teka lang, para makasigurado tayo, mag-DNA test tayo. Pero sabi ko nga putang ina makikilala mo yung tao, hindi naman naagnas yan Bago lang yan Makikita mo yung muka, siya ba talaga or hindi. Pareho lang kayo ni Kiko Kiko Pangilinan Kailangan pa ba ng DNA test? Baka pwedeng yung mahal sa buhay driver, makilala mo naman yan kasi hindi naman warak na warak, hindi naman naagnas. Parang si Kiko Matching lang Tingnan mo si Kiko Matching Sabi ni Kiko Matching dyan, tangin na talaga ng mga drama ng mga politiko, mga walang kwenta, hindi nag-iisip. Tingnan mo, sabi niya dyan, Kiko Pangilinan,
Parang pare-parehong mga utak na dito no, mga bubonistang tanganista anak ng kagwa. We do not wish to be insensitive if indeed that has been established, but considering that billions of pesos are involved, we call on Secretary John B. Remulla to check and validate if the remains of former Yosek Cathy Cabral were properly identified by authorities concerned. Faking that to escape criminal liability for corruption has happened before. Meron ba? Anak ng kagwang, no? Kunyari ako, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Kung ako pamilmahal sa buhay ni Cabral, no? Gagawa tayo ng script, papalabas natin na namatay na siya. Bakit ka gagawa ng script na siya ay namatay na, kahit malalaman ng harap-harapan ng taong bayan kung ikaw ba yung namatay or hindi? Di ba? Bakit ang script mo ay tumalon sa bangin? Pag tumalon ka sa bangin, ganun pa rin yung mukha mo, makikita pa rin eh. What for example, ibang tao yung itinulak mo sa bangin. Sa tingin mo ba, pag itinulak mo sa bangin, yung isang taong iyon, ay hindi na makikilala ang mukha? At hindi na pagdududahan na ikaw yan, anak ng kamuti. Hindi eh. Pero, sorry sa kay John Vic at saka kay Kiko Pangilinan, gamitan yung mga utak nyo. Kung ito ay faking date, ay, dapat sinunog ko. Di ba ho? Dapat hindi ako naglabas ng ebidensya. Bakit na maglabas tayo ng ebidensya? Maggagawa tayo ng kwentong patay na itong mahal natin sa buhay para makatakas sa criminal liability. Sige nga. Bakit ayaw nating sunugin na lang? Sabihin kinidnap, no? Pag sinabi mong kinidnap, maghahanap ang taong bayan. Ito lang, kunyari pala, ganito na nga natin, kinidnap. Nasaan na si Cabral? Nakidnap. Tapos, may susunugin kang katawan ng tao. Magsunog. Narito yung mga gamit. Nasaan si Cabral? Nasunog na. O, DNA test mo na yung abo, John Vic. Diba? Ang point ko dun, kung gagawa ng faking death, itong pamilya ni Cabral, bakit may ebidensya ka na iiwan na pwedeng matukoy sa pamamagitan ng DNA test? Simpleng logic lang. Kaya ako, putang ina, hindi na kailangan yan. Total, hindi naman agnas. Kailangan mo lang ipakilala sa mahal mo sa buhay. Kahit tayo, kaya natin makikilala sa pamamagitan ng dalawang mata natin kung yung namatay ay si Cabral ba or hindi. Tutukan nyo na lang ng kamera yung nalaglag na bangkay or yung naburol. Tutukan nyo na lang, makikita man yun sa burol kung si Yosek Cabral ba yun. No, para sa akin, no need na yung DNA test. Masyadong OE at masyadong halata na kayo ay gumawa ng pelikula. Okay, tuloy oh. Face up to the charges, man up to the charges, answer the charges, and have faith in the judicial system. To the Filipino people, we assure you that no one is sacred, that death or whatever act can protect you from the government recovering the stolen money of the people. We mean business. Kukunin namin, babatakin namin, ibabalik sa taong Pilipino ang lahat na ninakaw. Babatakin. Umayos ka nga, John Vic. Gamit ka nga ng ibang word, babatakin. Pwede naman hatakin. Bakit batak talaga? Sanay talaga kayo sa batak na word, ha? Tanong muna natin kay Ngeweng, bakit batak? Baka hatak. Tangina naman talaga, babatakin, magpapahalata kayo. Hatak. Ganun naman talaga. Kahit di ba si Marcos, no? Ferdinand Marcos Sr., maraming nahahatak na,
na mga ari-arian nila, mga nakaw na yaman, hanggang ngayon nga eh. Kaso natigil na po yan ngayon dahil presidente ng tatay niya. Sa hindi pa presidente, tatay niya, anak niya. Sa hindi pa presidente si Bongbong Marcos, di ba merong isang ahensya dyan na ang hangarin lamang ay maghatak ng kayamanan, nakaw na yaman ng pamilyang Marcos. Pero ngayon, ang na-presidente na, nananalo na sila. Nababaliktad na eh. Yung mga nakuha na mga yaman ng naturang ahensya, ano ba yun, PC, ano? Basta ganun. Ay kinuha na naman nga ng mga Marcoses, anak ng Kagwang, ng mga Romualdez. Yan ang nangyayari. Siyempre, pera ng bayan yan, kailangan maibalik. Yun yung point natin dyan. Okay, any questions? Tungkol kay Yusek Cabral. Na-secure na po ba yung mga belongings niya, mga... Tingnan mo. Yes, ano doon na. The cell phone will be analyzed later. We're asking it from the family kasi kinuha nila. So we're gonna ask it later. We're also gonna have to ask access to the computer, computers or laptops of Yusek Cabral. But that will have to be subject to a subpoena by the Sandigan Bayan or by the Ombudsman or the NBI in their investigation. So after na-retrieve po nung remains, na ibigay po sa pamilya yung mga... Parang ganun nangyayari. Tama po ba yung protocol na? It was a crime scene. So there were lapses on the part of the investigators. But we are doing everything we can now para ma-retrieve lahat ng mga materials yan. And we are now going to mandate an autopsy and a DNA test para sigurado talagang ang manner of death, kung may foul play o wala. But from initial reports, walang foul play. Okay, stop muna tayo dun. Sa initial reports daw nila, walang foul play. Anak ng Kagwang na, no? Bakit ka nagkaroon ka ng conclusion na walang foul play? Dapat sinabi mo muna na, titingnan muna namin, saka na kami magsalita kung may foul play ba o wala. Pero sinabi mo sa initial reports, walang foul play. Pag mga ganyan kasing mga sitwasyon, hindi mo pwedeng sabihin na walang foul play. Lalo na ho nalaglag sa bangin. Question mo lang naman yan, paano nalaglag? Kasi bakit siya nalaglag? Ang ano mo lang yan, yung pagpapatiwakal, di ba? Pagpapatiwakal, ganun. Pero sa pagkatao ni Yusek Cabral, mukhang malabo yung pagpapatiwakal para sa akin eh. Iba yung ano niya, iba yung personalidad niya. Hindi ko nakikita na parang wala tayong nabalitaan na parang stress, no? Wala namang, hindi naman lumalabas sa media na si Cabral ay may kakaibang mga galaw at sabi rin ni ano yan, sabi rin ni John Vic Rimulya, wala daw silang na monitor, nakakaiba yung galaw ni Cabral. Mamaya sasabihin niya. Pero ang ano ko dito, yung cellphone kasi ay hindi po nakuha ng PNP yung cellphone. Kasi daw, dapat daw yun ay makuha nila. Nandun nga po sa pamilya sa pamilya ni Cabral, yung naturang cellphone. At nakapagtataka nga, yung cellphone na yun ay hindi dala ni Cabral, dala po ng taxi driver sa loob ng kotse. Yan yung nakapagtataka dyan. Anak ng kamuti talagang script na yan. No? Established na po kaya sino yung huling kausap niya bago Wala. It seemed parang iniwan lang siya ng driver. Tahimik daw, iniwan ng driver, bumaba ng kotse para mag-i-inspect lang daw siya. Parang normal sa kanila yan eh. Tapos pinalis na siya. Tapos nakita na lang siya sa ilalim sa bangin. Mga 8 o'clock PM. Ano? Parang mag-inspect? Normal daw? Bakit mag-i-inspect itong si Cabral? Hindi na nga siya Yusek ng DPWH, nag-resign na nga. Ba't siya ka nag-inspect? Anak ng Kagwang naman talaga. O, yan na tayo eh. Mukhang kitang-kita na po natin ang katotohanan, ang star ng Pasko. Teka, baka nakalimutan mo, John Vic. Si Cabral, hindi na po yan DPWH Yusek. Well, hindi na po siya official. No need na niya mag-inspect sa kung ano-anong mga proyekto.
Saka pupunta ka doon, mag-inspect ka. For what? Di ka naman na USIC ng DPWH. Iniwan ang driver doon. Pagkatapos pag-iwan sa kanya, yung cellphone hindi pa hawak. Oh? Hindi pa niya dala. Kasi simpleng logic lang. Kunyari ako, amo mo ako, masabihin ko, oh sige, iwanan mo muna ako. Iwan mo. Siyempre, hawak ko yung cellphone ko para makontak kita. Kung sunduin mo ba ako or hindi. Kasi paano ang komunikasyon ninyo? Saan? Putsang ina, no? Tuloy, oh. Sa pagkakaalam niyo, si Yusek Cabral, gaano ba kalaking personalidad dito sa issue na ito? Kasama siya, sa aking pagkakaalam, kasama siya ni Yusek Bernardo as the principal architects of the flood control scam. Tingnan mo. Sinong dalawa yan? Karen de Guzman. Isipin mo, principal architects ng flood control scam. Sinasabing principal architect, so parang ikaw na rin yung mastermind na tinutukoy. Hindi eh. Hindi sila principal. Sila lang yung accessories of the crime. Sila lang yung ginagamit, pero sila yung susi na makapagpaturo kung sino yung totoong mastermind. Huwag mong sabihin principal. Kasi pag sinabi mong principal, parang mastermind na rin yan eh. Hindi sila yung mastermind. Hindi nila kayang maniobrahin at limasin yung kaban ng bayan na sila lang. Hindi nila kayang patakbuhin ang sindikato na sila lang. Meron yan talagang pinaka-aamo, pinaka-mastermind. Sila lang ang nagpe-perform. Inutusan lang sila eh. Yan naman nag-uutas. Hindi mo pwedeng magiging principal yan. Anak ng kagawang Yusik man yan eh. Sa kanya lang dumadaan. Sa kanya dumadaan yung alokabuls na kung saan ay alam niya kung sino ang mga kongresista, mga senador, ang mga inaalok niya. Kaya nga mahalaga yung computer ni Cabral. Pero yung hinahanap na computer ni John Vic Remulla ay computer na niya personal, yung laptop. Pero yung computer doon sa DPWH, opisina ni Cabral, wala na. Kinuha, di ba? Naipli ko kanina eh. Leandro Libiste na yung video sa Net25 interview, sinabi niya na nakakuha ako ng files pero nawala na yung computer ni Cabral, nasan yon? Kaya nagpost yung batang kongresista. Anong sabi ng batang kongresista dito? Tingnan mo. May listahan sa computer ni Yumaong Yossi Cabral ng lahat ng proponent ng DPWH insertions. May kopya nito. Kung lumabas lang ito, tapos na ang mga investigasyon. O, tingnan mo. Nandoon ka sa computer ni Cabral. Doon sa DPWH. Pero nasa na nga ho yun? Wala na yung computer. Baka nasunog na nga ho yun eh. Pero sabi ni Leandro, yung iba daw, may hawak. Iwan ko kung may hawak siya. Si Leandro Libista, I think may hawak siya. Di ba sinabi niya sa interview? Mamaya, balikan natin kunti yung interview niya. Tuloy natin si John Vico. Man of ABS-CBN. Good morning po. Sec, sabi po base po doon sa statement po nung driver, iniwan niya po yon si Yusek Cabral doon. Kahit pinapaalis na po sila ng mga pulis dahil nga po nasita na sila nung una. Sa tingin niyo po ba accurate itong statement ng ating driver or siya mismo ay pwede po maging suspect or person of interest dito po sa kaso po ni Yusek? Until after the autopsy and after all the witnesses, everyone is considered a suspect na kasama niya beforehand. So you'll have the full report in maybe 24 hours after everything is done. Meron na po ba tayo nakalap na CCTV kung binalikan man po siya ng driver dun Wala sa eh. hotel? At that point of Cannon Road, wala na mga CCTV yan eh. Diyan yung lagi yung nagla-landslide. However, the family positively identified her already. But we cannot rely on that alone. Kasi, again, baka may budol play dito eh. Maninigurado pa tayo. Anak ka ng kagwang, maninigurado ka, baka may budol plea. Yung kamag-anak nila na identified. Ito ha, simplihan na lang natin, John Beck, yung problema mo. Saka ka mag-isip ng DNA test.
kung hindi mo na makilala yung bangkay. Tama ba? Okay, papuntahin na natin yung mga mag-autopsy, papuntahin na natin mga investigador. Tingnan mo yung yung bangkay. Sabi ng kamag-anak si Cabral yan. O ngayon dito mga eksperto, tingnan nyo nga kung si Cabral yan. Kung hindi mo makikita sa mga mata mo yung yung identity ng naturang bangkay, gawa ka pa ng paraan para makilala mo. Bago yung DNA test na yan. Pero kung kikita mo naman na yan na talaga, lahat na nandoon, lahat nagtuturo na sa kanya, bakit ka mag-DNA test? DNA test pa. Kasi budol det, anak ng kagwang. Ang bububo natin, ang bububo ninyo, kung hindi nyo ma-identify sa dalawang mga mata nyo yung bangkay na si Cabral yan. Oh, tangina, gawa-gawa na naman kayo ng issue. Oh, tuloy oh. Kumbaga, Sec, yung pumunta sa hotel, baka yung hotel po kaya may nakalap na po ba tayong CCTV doon? That's part of the investigation. Umalis naman sila sabay eh. Umalis silang sabay ng driver. Tapos, wala naman kasama si Miss Cabral as of last report. Walang kasama doon sa hotel. Tapos, umuwi na siya. O, baka ano iniisip nyo Wala siyang kasama ron. Wala siyang kasama. Opo, ano pong ginagawa niya doon, sir? We don't know. Di namin alam. Taga-QC po siya eh. Taga-QC siya eh. Hindi ko alam. We have no idea. Pero Kasi Sec, resigned na siya. Remember, resigned na siya so she doesn't have to time in and time out with us anymore. sa tingin niyo po may kinalaman po ito sa pagkakasangkot niya sa flood control? I would assume na she was undergoing severe stress sa nangyayari dito. But that's only an assumption. I cannot talk in behalf of what her mental state was. Tingnan mo sa driver, inconsistent yung talagang testimonya. 'Di ba sabi papuntang La Union? Punta ka ng La Union, galing ka Quezon City, bakit dadaan ka sa Baguio? No? At nag-hotel pa kayo sa Baguio? Anak ng kagwang naman talaga Tapos 2 beses ka pa bumalik doon sa Bangin, sinabi na nga ng kapulisan, bawal. Tigas ng ulo nyo, yung driver ka. Sa akin, matik talaga to. Person of interest. Sa totoo lang. Actually, pwede mo naman gawing suspect nga yan kasi sila lang naman magkasama eh. Tuloy lang natin ng konti yung presko ni John Vic. Good morning. Clarification lang din. Yung victim identification, hindi ba enough po yun with the family? Hindi. Baka budol play di ba? Baka ibang katawang ginamit, sabi ng pamilya, sila na yon. Pero baka tumakas sa ibang lugar. Di ba? Marami kasi nagbe-fake ng death certificate So, Ulol! Putang ina! Tingnan mo para makontento ka. Identity ni Jose Cabral. Tingnan mo yung mukha ng pamilya, sabi ng pamilya, yan. Ngayon, ikaw naman pumunta doon. Hindi ka kasi pumunta sa Maynila ka lang Kung gusto mong makita yung bangkay, harapin mo doon. Tingnan mo. Kung yung bangkay ay hindi ka kumbinsido, diskumpiyado ka, ay putang ina, hindi po yan. Hindi yan si Cabral. Mag-DNA test tayo. Di ba? Alamin mo muna kung siya ba talaga yan or hindi. Pag wala na talagang paraan para makilala mo yung mukha na yan, kung si Cabral ba yan or hindi, mag-DNA test ka na. Si Raulo man ng pamilya, magsasabi ako na siya yan. Hindi naman yan. Dinadaya ko sarili ko. Yung driver na nga yan, mismo ma-identify mo yan, kahit ka tayo. Siguro, gagawa ka lang ng kwento for the sake na sasabihin mo may bodol plea para meron lang mapag-usapan. Ngayon, napag-usapan na ngayon yung bodol plea. Sumakay din si Kiko Matsinsanyo. John Vic, ayusin mo kasi baka peaking date. Kasi marami nang gumagawa ng ganyan. Ayan, tanga nyo naman. Kung magpaloko kayo yung nasa gobyerno So, DNA test talaga ninyo. O sige, payag na ako. Para ako pamilya, no? Pero simpleng logic lang kasi. Common sense lang.
papasok yung DNA test pag hindi na talaga makilala. Makilala naman siguro, hindi naman warak-warak yung mukha yun. Bakit i-insist mo pa yung kagustuhan mo? Yan na nga eh. Ito na nga ho si Cabral. Teka, parang may nakita ko dito. Gusto yata nila pagtakpan yung posibilidad ng foul play. Kasi 'di ba una pa lang sinabi na ni John Vic, walang foul play dito. Pag sinabi mong walang foul play, ang ibig sabihin niyan, hindi yan sinadyang itulak or ihulog. Posibleng disgrasya. Hindi nga, tuloy oh. So, naninigurado lang kami na siya talaga yan. Are there any statements na ho from the driver kung bakit sila nagpunta sa Cannon Road specifically? Wala, area? sabi niya lang, bumaba siya nung nagpababa sa kotse, iwan mo muna ako dito. And then, ayun, nawala na siya. Sir, baka may mga initial investigation na rin kung prior this day or yesterday, meron ba mga natanggap na threats si Yusek Cabral, Wala former naman. Yusek? There are no indications of such. Wala rin sinabing pamilya. About Yusek Cabral po. Tingnan mo napaka-imposible walang detret yan. John Vic Remulla. Tingnan mo. Trillion yung involved. Billion na pera. Walang detret. Parang, siguro, pwedeng sabihin, ay walang detret. Para ang publiko mag-iisip, ay hindi nga to pinagurgor. Kasi ang tatamaan dito sila mga sindikato Kaya yung statement ni John Vic, bodol plea, tapos walang death threat daw. Tangingot naman pag walang death threat. Tapos walang foul plea. Putang ina, lahat pabor sa kanila yung mga statement Kami nga dito, mga political vlogger, may death threat Di kami naglima sa kaban ng bayan, wala po kaming ang tawag diyan, sinalihan na sindikato. Walang mafia. Di kami nangungurakot. Napaka-imposible. Walang death threat itong si Catalina Cabral. Anak ng kaguwang ka naman, John Vic. Sir, so we know it's an unfortunate event because she was a key Yes. witness who supposedly knows all the components of anomalous projects in the past Tingnan mo. 3 years. So sir, how can we ensure na lahat ng iba pang possible witness in this flood control scandal are encouraged to go to authorities, divulge what they know, and rather than avoid the investigation through whatever means possible? Like, are we also tracking the possibility of them being threatened by bigger fishes po? Of course, that's all supposition no? But what we are doing is that no matter what you do, the law will go after you. So, in life or in death, the wheels of justice will turn. So, kahit anong gawin nila, tumakas sila, hahabulin pa rin sila. Doon sa, I understand na hindi pa kilala yung, may na, na-establish na mga taong kinausap niya. Yun pa. Wala pa. It's been too soon. It's barely been 14 hours. So, ini-establish pa namin yung mga CCTVs ng hotel kung may pumasok o wala. But for as far as we know, according to the driver, wala siya kasama doon sa hotel. Sir, based on the investigation so far, discussion with the family members, suicidal daw po ba si Secretary? There were no signs. Wala kang alam na ganyan. Usually in these cases, and a lot of us have gone through it, I myself have been witness to it. You really can't tell when these things will happen. Tingnan mo medyo nagrumble na yung sinasabi ni John Vic dito. Napapansin niyo mo? May pulis naman sa likod, pero si John Vic sumasagot. Kayong mga pulis, wala kayong mga alam. Anak ng kaguwang talaga Nagrumble na yung sinasabi niya Tingnan mo ito. Wala daw suicidal. So ibig sabihin, wala kang nakikitang pwedeng mag-suicide itong si Cabral. Wala ring foul plea. Sipin mo, walang suicidal attempt, walang foul plea, at pero may bodol plea. Paano na nangyayari dito? Ano ba yung gusto mong palabasin, John Vic? Gumawa talaga ng drama itong pamilya ni Cabral. Anak ng kagwang, namatayan na kayo. Magdrama-drama pa kayo? Diyos ko. Ako nakikita ko may gustong pagtakpan si John Vic. Para sa akin ito nasa demokrasya. Teorya ko lang meron sigurong alam si John Vic.
na gustong pagtakpan lang. Lalo na ho yung driver. Yung driver ho ay kabuhol-buhol. Dapat ang ginawa mo dito, John Vic, nilabas mo yung driver dyan at pinaharap mo ora mismo sa presscon. Kaso nga lang, baka gumawa pa ng script. Saka pa ilalabas yung driver. O, kamalas nyo. Naglabas na ng statement itong driver. Pag yan, hinarap nyo sa presscon at nagsalita, gumawa kayo ng script, yari kayo. Yung statement ng driver, pag magkamali-mali, sa next na presscon na iharap yung driver, bulilyaso. Tuloy oh. There rarely are there signs na suicidal o hindi. Walang suicidal signs daw. Paano po yung magiging chain of custody ng devices through subpoena po? So yeah, through subpoena ng PNP. Na sinabi ni Sec John Vic Remulla na obviously karoon ng lapses doon sa pagpreserba ng crime scene. Obviously nawala nga po yung mga cellphone na punta sa pamilya. What happens now to those who drop the ball? Okay, again, continuously nag-iimbestiga tayo. Of course, we don't like stones left unturned, no? O, kailangan natin makuha lahat ng angulo. Good for the family such that to dispel, cover up, whitewash, or whatsoever. And we could have a intellectual and or proper assessment to the cause of the death of Miss Cabral, no? Is there something or someone that nagtulak sa kanya para gawin yon? Either tinulak siya or yung sarili niya na mismo ang nagsabi na gawin niya yon. Okay, so lahat po kailangan ma-answer. Katulad niyan, marami kayong speculations right now. We would like to answer that, and we would like to inform the family kung ano yung tunay na nangyari. Ano ang nakikita natin ngayon? Of course, sabi nyo, we would like to have an autopsy, we would like to have a DNA. Of course, with finality, makita natin through science ay siya mismo ang Miss Cabral. Okay, meron pong science na hindi na kailangan ng DNA test, makikilala mo po na siya si Cabral. Lalo na po yung bangkay pag hindi pa agnas bago pa lang. So ngayon, ini-insist nila walang foul plea, pero tinitingnan nila may budol plea. So ngayon, ang tinuturo na po nila na person of interest itong driver. I-play ko lang muna yung video na ito na sinasabi na person of interest na yung driver. Sa karatapos lamang na press conference na ginawa ni DILG Secretary John Vic Remulla, sinabi nito na wala pa sila nakikitang anumang foul play sa pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral matapos makita ang kanyang katawan na wala ng buhay sa isang bangin sa Quezon Road sa Benguet Province. Isa sa mga pinakatinututukan ngayon ng PNP ang investigasyon at pagtatanong sa driver ni Cabral na siyang huling nakasama nito bago ang nangyaring insidente. According sa reports, iniwan daw ng driver ang kanyang boss na si Cabral doon nga sa certain part ng Quezon Road matapos iutos ni Cabral na iwan muna siya doon for a while. So ang tanong ngayon ng mga pulis, bakit mo iniwan ang iyong amo on that area na pinadala pa sa'yo yung kanyang lahat ng gamit, including the cellphone. Itong cellphone na ito, mga kapatid, isa ito sa mga talagang pinag-uusapan din ngayon dahil naibalik sa pamilya. Kaya nga tingin ni Secretary Remulla, tila nagkaroon ng lapses ang PNP dahil nga technically pwede... Stop na tayo dun. Person of interest ang driver, ang cellphone na iwan sa sasakyan. Anak ng kamuti talaga naman. Ano bang script yan? So yung cellphone na turnover sa pamilya. Tangina ako sa akin talaga, gusto ko talagang i-connect tong foul play. Makikita mo, lalo na itong video na ito na lumalabas. Kung sa cellphone pakinggan natin yung video na ito ni Cabral na sinabi niya talaga na takot siya sa heights. Narito po, trending na po ito. Doc Catalina Cabral, welcome to DNC Magazine. Yes, thank you. What is your most favorite place in the Philippines?
favorite place, Palawan. Most iconic structure in the Philippines. Most iconic structure, that will have to be the Quezon Bridge. What is a structure that best represents design and construction in the Philippines? Well, at this point, no, there's really no landmark to describe the Philippines. That's why we want to build more landmark. Biggest phobia. Heights. Most favorite place in your house. Yan na po, hanggang dun tayo. Biggest phobia, heights. Ito yung pinakamahalagang sagot ni Cabral. Alam niyo ho, kung ikaw takot ka sa heights, bakit doon ka pa magpahangin sa bangin? Kung ikaw takot ka sa heights, bakit pumunta ka doon sa Cannon Road? O, ito na, mag-isip kayo. Tulungan niyo po ako mag-isip. Kasi sabi ni John Vic, bodol plea. Marami namang spekulasyon na sabi may foul plea. Pero ang bidyong ito, pwede pong magsabi sa kung ano ang tunay na katotohanan. Mas simpleng logic lang. Sige nga, simpleng logic. Kayo. Diba, the biggest phobia in your life ay yung heights. Takot siya sa heights. Ikaw takot ka sa heights, bakit ka pupunta doon sa mga matataas na lugar? Di ba ho, kasi may phobia ka dyan, dapat mo iniiwasan yan. Tapos sabihin na lang natin na gusto mo lang doon. Pumunta lang talaga. Magpahangin. Takot ka nga sa heights, bakit nagpaiwan ka? Di ba ho, pwede tabihan mo ako, Manong driver, tabihan mo muna ako kasi takot ako sa heights, hawakan mo ako, baka malaglag ho ako. Ganun lang kasimple. Pero ang lumalabas, takot ka sa heights, pero nagpaiwan ka pa sa driver mo. At wala ka pang hawak ng cellphone, iniwan mo pa doon sa kotse mo at pinalayas mo yung driver mo. Isang oras na wala yung driver mo, pero takot ka sa heights. Anak ng kamuti talaga naman, oh. Palaisipan, ha? Kayo, ano po sa tingin ninyo? Pagpipiliin po kayo, isip-isip. Dalawa lang naman yan. May foul plea or may bodol plea? Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita.
ilog mo may pag-asa.